PBBM, sinimulan na pong payamanin ang ating bansa. Paano nangyari, mga sangkay? Yo, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat. This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan? At ito nga po pag-usapan po natin ngayon, itong matitinding pasabog ni Pangulong Bongbong Marcos, no? At alam niyo, nakakalula po yung mga ginagawa niya ngayon mga sangkay, lalong-lalo na po yung galing po siya sa India, na kung saan naghakot po ng napakaraming mga investment. Talaga nga namang hindi pa po yan nangyayari. Hindi pa po yan nagagawa ng iba pang mga naging presidente ng ating bansa. No? Tanging si BBM lamang po ang nakagawa niyan. Ngayon, mga sangkay, eto pa. Mayroong kasing pasabog si PBBM na pag-uusapan natin ngayon. Bakit tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe? Ayan, tayo po ay 1.54 million subscribers na. Kaya naman sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, click the subscribe down below, click the bell, and click all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout sa lahat ng mga Solid Sangkay. Comment down below, hashtag Solid Sangkay kasama po inyong mga lugar para syempre magkakilala po ang lahat. Ngayon nga po mga sangkay, ito po yung pasabog ni PBBM. Nabanggit po dito ni Pangulong Bongbong Marcos kung papaano niya i-modernize ang ating bansa sa pamamagitan po ng digitalization. Ang galing po talaga kasi dito, may nabanggit po siya mga sangkay na mga bansa kung papaano po lumago. Ito basahin natin. Sabi dito, kung kaya mo mag-Facebook, kaya mo mag-eGovUp. Itong eGovUp, mga sangkay, isa po yan sa inilunsad ng ating pamahalaan. Tingnan nyo na lamang po yan. I-download nyo na lamang po yung eGovUp. Sabi dito, sa ikatlong bahagi ng BBM Podcast, Episode 3, ibinigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng digitalisasyon at pagpapabilis at pagpapalapit pa ng serbisyo ng gobyerno para sa mamamayan. Kaugnay nito, sa pagsusulong ng eGovPH app ay inaasahang makakasabay ang Pilipinas sa iba pang karatig bansa pagdating sa ICT development. So, kung papansin niyo ngayon mga sangkay, isa sa mga programa ni PBBM ay ang digitalization ng ating bansa. Yung mga digital infrastructures, ginagawa po yan ni BBM. At siya lamang po ang nakagawa niyan. Ang gusto kasi ni BBM, kung gaano ka-high-tech ang China, Singapore, Japan, dahan-dahan po natin maabot yung level na yon, mga sangkay. Kaya ayon po dito, you cannot, sabi ni BBM, you cannot operate in 2025 na kinakamay-kamay mo ang forms. Punta ka sa opisina. And if we are to compete as a country, gusto natin makipag-compete bilang isang bansa, as an economy, kailangan natin makipagsabayan. Ito lang gihinalimbawa niya. Guys, pansinin nyo, lagi ko itong sinasabi mga sangkay. Lagi ko po itong nababanggit, guys, na itong China nga po, lumago mga sangkay, at napakayaman na po ngayon. At nangyari yan because of course, yung naging bunga mga sangkay ng pagyaman ng kanilang bansa ay yung digitalisasyon sa China. Pag pumunta po kayo sa China ngayon, malula kayo mga sangkay. Masasabi nyo ito si BBM na rin, ginawang halimbawa yung China eh. Hindi po natin pinag-uusapan dito yung West Philippine Sea. We are talking about economy, no? Ang China talaga nga namang mamamangha kapag napunta ka sa kanilang bansa. Mapapatingin ka sa mga building na akala mo drawing lamang pero totoo pa lang nag-i-exist. So yun po ang meron ngayon sa China. Sabi ni BBM, look at China, how digitalized China is. We have to be at that level. Look at Singapore. Look at Korea. So may mga nabanggit siya. China. Paano daw na digitalize ang China? Singapore, Korea. So kailangan natin maabot yung level na yon. At ang nakakatuwa naman mga sangkay, yung ibang mga mayayamang bansa, pabagsak. Pero tayo mga sangkay, pabalik po tayo sa ere.
Pabalik po tayo sa tuktok, mga sangkay. Dahil po, matalino ang namumuno sa ating bansa. Sabi ni BBM dito, ito yung mga karatig bansa natin eh. These are the people who we do business with. So to be able to do business with them properly, we need to digitalize. Yun, mga sangkay. Kailangan po natin yan. Eh ngayon nga po, ang dami pong nag-i-invest sa Pilipinas, di ba? Kita nyo. Yung UK, nag-invest ng 200 billion and more on renewable energy. Ang kanilang suporta, mga sangkay, sa Pilipinas. Yung India, sobrang laking pera. Yung nagkaroon po agad ng foreign direct investment. Maliban pa po yun sa estimate sa kanila, mga sangkay, potential estimate na inilabas ng pamahalaan, aabot daw sa 5.7 billion US dollar na halaga ng mga foreign direct investment na papasok sa bansa. You see, mga sangkay. Kaya nga po, yung lumalabas na ang ekonomiya ng Pilipinas ay lumalago ng lumalago, di ba? Nakikita nyo yan. Totoo yun, mga sangkay. Bagamat hindi pa po natin yung tipong mararamdaman yan. Pero, guys, yan po yung datos. Yan po yung datos, mga sangkay. Pero tingnan nyo na lang po ngayon, yung inflation, mababa. Yung mga bilihin sa palengke, mura. Yung bigas, napakamura. Ilang balik na po ako sa palengke, mura pa rin po yung bigas. Hindi mangyayari yan kung aang-anga ang presidente po natin. Hindi mangyayari yan, mga sangkay, kung walang utak ang presidente natin. So, ang ginagawa ng Pangulo natin ngayon, of course, pinapayaman ng Pilipinas, pinapapasok yung mga dayuhang negosyante. Pero isa po sa nakakatuwa, si BBM, mga sangkay, ginagawa niya pong advance ang ating bansa. Kaya po may mga programa na kagaya po ng digitalisasyon sa Pilipinas. Kasi nga po ito yung, ito mga sangkay, nasa advance era po tayo. Yung buong mundo, mga sangkay, nag-move forward para po kumuha ng mga bagong teknolohiya, makasabay sa buong mundo. Alam nyo, yung China, mga sangkay, malula po talaga kayo pag andun kayo. Pambihira, dun ka lang makakakita, mga sangkay, ng hotel. May mga robot po, naghahatid po ng pagkain, tuwalya, mga sangkay. Yung doon sa China, mga sangkay, kapag bumili ka, pwede kang mag-order, mga sangkay. Halimbawa, nasa park ka, lalo-lalo na po sa mga malalagong syudad ng China. Dito, grab-grab lang, di ba? Motor-motor. Doon, hindi lang sa ganun. Pwede kang umorder sa pamamagitan ng drone. Legit yan, mga sangkay. Ihahatid sa'yo ng drone. Pababa yung pagkain na in-order mo. Ganyan po kalupit, mga sangkay. So, ito yung sinasabi ni BBM. Kailangan po natin mag-adapt. Kailangan po natin ng ma-digitalize. Kailangan po natin mas maging modernong bansa. Bakit? Yung mga karating bansa natin, malayo na po yung nararating. So, kailangan natin bilisan. Magaling ang presidente po natin. Matalino. Mismo si Ramon ang sinasabi po yan. Saan ka nakakita, sabi niya, ng presidente na madetalye? Yung mga proyekto, titingnan niya talaga kung ano ba to, talagang anong gagawin dito, paano sisimulan, paano matatapos. Visionary leader daw po itong si BBM. Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.